So hello mga kulitshop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so andito pa rin tayo sa Sitio Ragatan, Bangkod, Indang, Cavite, no? So for today po, ipapakita ko naman sa inyo paano tayo magpalit ng coolant. So, eto na-explain ko na to dun sa dati kong vlog kung paano tayo mag-flashing ng coolant. And then, na-explain ko na rin ito dun sa all about cooling system ng ating vlog. Pero this time, dahil kailangan na natin magpalit ng coolant natin dahil as far as I know, naka 1 year na rin po yung coolant natin at tayo nagbabantu-bantu na lang din. Ayan. So, under ko na yung sasakyan natin kanina. Pinapalamig-lamig ko na lang ng konti. At eto nga po, papakita ko sa inyo yung status ng coolant natin, no? So eto, kulay green dati ang kulay niyan, pero this time mag-green pa rin siya ng kaunting-kaunti na lang yung pagka-green niya. And then medyo pa-clear na yung kulay niya, no? Parang water na. And then dito sa ating reservoir, ayan, kung mapapansin natin, may green pa rin naman ng konti, kaya lang matabang na. So matabang na to dahil nagkaroon ng leak yung aking radiator. Maliit na leak lang yan. Hindi ko siya pinagawa agad noong time na yon, no? So may nakapag-advise kasi sa akin na katropa na kung sobrang liit lang naman ng leak, pwede nating hindi muna ipagawa. So ang ginawa ko, dito lang naman ang biyahe natin. Ang ginawa ko is inobserbahan ko lang siya, and then bantu-bantu lang ako ng distilled water doon sa reservoir natin, ano. At fortunately, ayan, so yung leak nga niya nandito sa banda dito, ayan, pero ngayon wala na, ano? Wala nang leak dyan. Dati meron yan eh. So anong nangyari siguro, yung mga dumi-dumi or mga particles, ayun, nagsarado din yung butas niya. So yung iba kasi pag nakakita ng mga ganong leak na konti, ang ginagawa nila, pinapababa agad nila yung buong radiator nila, pinapagawa. So hindi naman po masama yung ganon. Actually maganda nga po yun. Lalong-lalo na kung wala naman po kayong gagawin or kayo naman po ay may budget din, no? At malapit lang yung pagawaan, or kung kailangan ninyo, maganda po na ipagawa na natin. Pero yung mga maliliit po kasing butas na yan, syempre kung isipin natin, napakaliit lang nung butas, tapos ipapakalas natin yung buong cooling system natin, lalong-lalo na kung bago lang yung inyong coolant, sayang naman, ano? 'Di ba? Kakalagay nyo lang ng coolant niyo, sayang naman kasi matatapon lang siya. So for me, ayun, maghanda na lang kayo ng pambanto na coolant or distilled water. Yun nga po pala, distilled water nga yung nilalagay natin, ano? Wag yung mineral water dahil kakalawangin talaga yung cooling system natin. Tulad nung nga sa akin, nawala na yung kanyang leak. Hindi na siya nagbabawas. Ngayon naman, magpapalit na tayo ng coolant mismo dahil nga, ayun nga, medyo tumabang na siya. More on distilled water na lang yung nag-circulate sa system natin. Kukunti na lang yung effect ng coolant dahil unang-una, matagal na siya, 1 taon na. And then pangalawa nga, nagbabantu-bantu tayo ng mga nakaraan dahil nga nagkaroon ng leak yung ating cooling system. Mabalik tayo dun sa iba kasi may nagtatanong, purong coolant ba or distilled water yung inilalagay? So na-explain ko na po yan. Yung notion po kasi ng iba na pag bumili tayo ng nasa lalagyan na coolant, purong coolant na po yung notion nila doon. So hindi po ganoon yun, kasi meron tayong tinatawag na concentrate, which is yung talagang yun ng purong coolant, at yung ready to use na coolant. Yung ready to use po, yun ay premix, ibig sabihin meron na po siyang diluted na po siya sa distilled water. So hindi na po natin siya kailangang haluan pa ng distilled water, pero coolant po siya. So unlike po doon sa concentrated na pure coolant, na yun po yung kailangan nating i-dilute sa distilled water, or kailangan nating haluan ng distilled water bago natin magamit. Alright, so iba po ang gagawin natin ngayon dahil doon sa previous vlog ko, sa bahay po tayo gumawa ng pagpalit ng coolant at meron po tayong hose na nilalagay dito sa ating radiator. So this time, papatuluin ko lang yung coolant natin, and then sasalin na natin to ng bago, and then sasalihan na natin ng bago yung ating reservoir. Kung mapapansin nyo po, or kung titingnan niyo yung ating reservoir, ayan o, kung makikita po sa camera,
Wala pong kakalakalawang yan. No. Madumi lang po na coolant. Kaya hindi na po ako magpa-flushing nung mismong ating radiator. So ang gagawin ko lang, i-drain natin yung coolant and then sasalin na natin ng bago. By the way nga po pala, ang coolant natin na nabili ay o na ipapalit sa ngayon ay ito. From OPHIR Auto Parts. So galing po siya sa Opir Auto Parts Supply. 518 po ito. Ito po ay 6 liters na. So buksan natin guys itong package natin. Ito medyo matagal na rin to. Dumating ito ay August 15 pa po. Ngayon magkakatapusan na. Hindi ko lang po mailagay dahil wala tayong time na makapag-unbox at makapagpalit. So this time lang nagkaroon tayo ng time na magpalit ng ating coolant. So ito na po yung pinakamurang coolant na nakita ko, 518 pesos ano, sa 6 liters. So long life coolant po siya. Yun. So long life coolant, kulay green. Ayan po siya. Selyado po yung takip. So meron po siyang anti-boiling, anti-freezing, and anti-rust. So yan nga po yung maganda sa mga coolant, no? May anti-rust property siya na nagpe-prevent ng kalawang dun sa ating cooling system. So ito po tatlo yung gagamitin natin. Punta na po tayo dun sa harap. At para maipakita ko rin po sa inyo na pwede po tayong mag-flushing at napakadali lang po mag-flushing ng coolant. 6 liters po ang kailangan natin guys. 6 liters po ang kailangan natin. Dito lang tayo sa daanan magpa-flushing, no? Para dun sa ating radiator at para dun sa ating reservoir. So ito ay may matitira pa ditong pambanto natin if ever na merong mga leak ng konti. So meron pa tayong pang. So for me mas maganda na medyo galing sa takbo yung inyong system para nakapag-circulate na or nakapag-settle na, natanggal na yung mga dumi-dumi. Ayan. Ito nga medyo mainit-init pa. Ngayon, pagka yung medyo mainit pa talaga yung radiator ninyo, ingat lang po kayo kasi ito pag binuksan natin, merong pressure, no, para hindi lang tayo mapaso. Okay, so dito na tayo sa drain plug. Okay, nasan yung drain plug? No, hindi ko makita. Ayun, yung drain plug natin, ito. Tanggalin lang natin. So kung mapapansin nyo, no, halos clear na yung lumabas sa kanya. Wala na yung halong green. So hintayin lang natin ma-drain. So habang hinihintay natin siyang ma-drain, tanggalin naman natin itong sa reservoir niya para malinis natin. Okay. So pakita ko sa inyo. So ayan, medyo green pa, oh, mag-green pa siya. May mga kaunting dumi-dumi sa loob. Pero kung makapansin nyo, ayan, oh, wala siyang yung nakakapit na mga dumi-dumi. Wala siyang kalawang, wala siyang settle na kalawang. Okay, so fully drain na siya. So ang gagawin natin, ibabalik lang natin yung ating drain plug. Balik lang natin yung drain plug natin. Alright, then salin na natin to. So secure na secured yung kanilang bote, no, para hindi matapon. Meron silang nilalagay na tape. Malapit na kasi ang pasukan at pag nagpasukan, baka hindi na natin maasikaso rin to dahil marami na tayong gagawin sa school. At araw-araw natin gagamitin yung sasakyan, kaya mas maganda na habang bakasyon pa ay mapalitan na natin to. So guys, 2 liters to ha. Yung iba kasi 1 liter lang. Medyo pricey. Ito 2 liters to. So kita-kita nyo naman guys yung kulay niya. Luminous green siya, no? Luminous green. Yan talaga dapat ang kulay ng coolant natin. So hindi tayo nakapag-flashing guys, pero mas maganda kung mapa-flashing nyo, puntahan nyo na lang po yung video ko na detailed na pag-flash nitong radiator. Yun yung may hose. Wala kasi tayong tubig dito, wala tayong hose dito.
At maganda naman yung cooling system natin. Kaya hindi na tayo nag-flash. Pero mas maganda kung mapa-flashin nyo pa rin guys. At ito din sa mga nagtatanong kung ilang liters yung mauubos natin sa radiator natin. O bilangin nyo po, tapusin nyo po yung video para malaman nyo kung ilang liters talaga yung isinasali natin sa ating radiator. Okay, 2 liters. Another 2 liters. So sa explanation po nito guys, no, meron po tayo dun sa vlog natin na all about cooling system, no, kung paano po gumagana yung ating radiator, kung paano po gumagana yung ating reservoir. Kasi meron po ako mga nababasa na umaapaw yung kanilang reservoir, no, umaapaw. So ang possible na check po natin dyan is yung ating radiator cap, baka hindi niya kayang i-hold yung pressure ng ating radiator. And then, yung mga bara-bara, syempre, dito sa ating hose. Yan. At, wag nyo rin pong pupunuin kasi ng punong-puno yung ating reservoir. Meron po siyang guhit doon kung saan naandoon o naka-indicate yung, kung saan naka-indicate yung full. No? So, dapat hanggang doon lang po kasi yung iba, hindi yata na-check yung guhit ng full. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi yata na-check yung guhit ng full, hindi nila napapansin. Ang ginagawa nila, pinupuno nila ng punong-puno yung kanilang reservoir, no? So ang tendency kasi noon, pag nag-overboil tong ating radiator, itatapon kasi nito yung laman papunta dun sa ating reservoir. At kung punong-puno yung reservoir natin, syempre, okay? 4 liters. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo, no. Ayan, meron siyang full at saka meron siyang low. In between that, pwede yan yung laman niya. Wag lang lalampas dito sa full kasi pag lumampas tayo dito sa full na yan, ang tendency nga niyan pag nag-overboil o nag-pressurize na yung ating radiator, pupunta sa hose, pupunta dun sa sa hose na to, papunta dito sa ating reservoir, no? Ang tendency niyan, umapaw talaga kasi mapupuno to. So wala siyang choice kundi umapaw, 'di ba? And then radiator cap ko 0.9. So anti-bash tayo. 0.9 po ang nilagay ko kasi matagal ng 0.9 yung nakalagay diyan. Yung original niya 1.1 pero may nakapag-advise sa akin na pag luma na yung radiator nyo, pwede ng 0.9. So ubra naman sa akin, hindi ko lang alam kung ubra sa inyo pero matagal ko na ginagamit ito sa sasakyan ko, 0.9. Siguro 5 years na nga itong sasakyan sa akin. Magsi 6 years na. 0.9 pa rin. Hindi pa rin ako nagpapalit nitong radiator cap natin, no? Na 0.9. Pero, yun nga po, ang original niya ay 1.1. So, hindi po ako nakikipagtalo doon. 1.1. Nasa sa inyo na lang po kung magpo 0.9 kayo or 1.1. Kung bago po radiator ninyo, wala pong problema kung kayo ay magpo 1.1. Okay, so last bottle natin to. So naka-4 na litro na tayo. So ayan po puno na yung radiator natin. Ayan, puno na yung radiator natin. Pero may natira pa tayong siguro 1/4 lang yung nabawas. Okay, 1/4. Pero syempre dahil dinrain natin siya, gaya ng ginagawa natin dati, ipapatakbuhin muna natin siya. At yan ay siguradong may papasok pa, mababawasan pa yung laman yan kasi may air pocket pa sa loob. Yun ang iiwasan natin, air pocket, kasi pag may air pocket, nakaka-overheat po yan ng sasakyan natin. So ang ginagawa ko lang dyan guys, papatakbuhin ko lang siya, papaandarin natin, and then pag mainit na yung makina natin ng konti, bubukas yung ating thermostat, magsisirculate na yung ating coolant, at makikita natin kung gaano pa yung idadagdag natin sa lalagyan niya. So for the meantime, yung natitira, ilagay natin sa ating reservoir. So salin na natin to ng hanggang full. Kung ilan talaga, para malaman natin kung ilan talaga yung magagastos natin sa full na. Okay? So balik natin dun sa lagayan sa lagayan. Okay, ayan ang coolant. Green na green. Okay. Then start natin si engine. So ayan po yung coolant, green na green.
Check lang natin kung merong leak. Okay, wala naman. Tamang higpit. So, start natin yung engine natin. So, gamitin natin ng idle knob para tumaas yung kanyang RPM. So, halos ang naubos natin is 5. Kasi kalahati pa to. 5 liters. Meron na dun sa reservoir niya. And then, puno yung radiator. Pero magsasalit pa tayo ng konti dyan. Pero at least yung idea natin, nasa 5 liters yung ating mako-consume para mapuno yung ating radiator. So, shoutout sa OPHIR Corporation para sa coolant, no? Maraming salamat po sa murang coolant. So, painitin ko lang guys, and then mamaya buksan natin yung radiator natin. Alright, so after 10 minutes, tingnan natin. Oh, init na yung ating radiator. Natin yung ating coolant. Ayun. So, may bawas siya. Ayan, oh. Iwasan ng konti, di ba? Okay. So, dadagdagan na lang ulit siya natin. Konting-konti lang naman yung binawas niya. Okay, so ayan pa yung tinatira, pang banto. Palagay ko, yun naman eh, puno na. So, try pa ulit natin. Panda rin pa ulit. Minuto. Try natin, guys. Check natin. Oh. So, yung iba, yung imbudo, nilalagay nga dito para ma-check kung meron pa siyang air pocket sa loob, no? Pero palagay ko naman, yung sa akin, wala na. So, yung iba, masyadong puno yung radiator. Pag masyadong puno, may vibration, talagang parang siyang tatalisik, no? Akala nung iba tumatalsik talaga, pero pagka hinawakan mo mabuti yung radiator, para malaman nyo kung may talsik talaga yung radiator, bomba nyo yung tasan nyo yung RPM. O, pag tinasan nyo RPM, ayan. Wala namang bula, di ba? Natural na bababa yan kasi papump yung water pump natin. Alright, so palagay ko po ay hanggang dito na lamang po ang aking video. At sana po miniambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye!